Hi, so this is the 2018 Honda CR-V 1.6 V 9-speed automatic na diesel. So this is the base model. And then SRP it's 1,688,000 pesos. So ayan yung gulong niya. Alloy wheels. Ayan yung size ng rim niya. So 17. And then ito yung sa baba niya. So same lang sila nung basta same sila lahat ng mga CR-V variant. Ganyan yung sa pambaba nila. So parang may rust proof na rin siya. Pero ano yan, pero factory rust proof. So ayan details sa side. Ayan. May mga chrome accent dun sa side. Ito yung aerodynamics niya. May mga curve. Ayan yung chrome accent. Ito yung sa side mirror light. Then, as you can see, wala siyang lane watch camera. Kasi base model lang siya. So, ayan yung details. So, may promo pala siya today. I mean, this Feb. Wait lang. Tingnan mo natin mga gulong. Ayan yung difference ng gulong. Ito palang kabila, yan yung gasoline variant. Mamaya. I mean, next video. Ayan, shark fin antenna. Ayan. Tapos sa likod. Ayun, may cover na naman siya na gamusa. Ayan. Yun nga, yung sinasabi ko kanina yung sa discount. So, may discount to na 80,000 pesos. For this month lang. For 4-day sale na 14, 15, 16 hanggang 17. Yun lang. Para ma-avail yun, dapat magpa-reserve and then ma-release siya on or before Feb 25. So, ayan yung top of the line. Ayan na may all-wheel drive AWD. Tapos ito yung gasoline and then ito yung base model. Ito. So, kung mapapansin nyo halos color, yung mga color na nasa showroom namin, it's modern steel. Kasi yan yung isa sa mga bestseller na color. So, may 7-seater diesel turbo. Ayan yung sa headlight niya. Lahat naman ng variant ni CR-V, same lang sila ng taillight. Parang wala naman ako nakitang difference. Yun lang nga, magkakaiba sila ng headlight. Tsaka fog light. Ayan, ID tech. Ayan, reflectorized na ano. Ayan sa side. So, ayan siya. Yung third brake light. Ito yung wiper niya sa likod. And then, open na natin yung trunk. So, reverse camera. Meron naman siya reverse camera kahit na base model. And then, may ilaw din siya dyan. Ayan yung likuran niya. So, naka-fold na yung mga upuan. Finold ko na siya. Para makita nyo lang yung spacing niya. Ganyan. Pag naka-fold. Pero hindi siya totally flat kasi nga may mga upuan pa rin dyan sa likod. Tapos ito yung floor mats niya. Ayan. Same lang. Fabric. Tapos ito yung spare tire niya located sa baba. Ito natatanggal yan. Pero ito yung spare tire. Hindi ko na siya bubuksan kasi ang hirap niyang ang hirap niyang buksan, lalo na isang kamay lang yung gamit. So, ayan. So, ito natatanggal yan. Pwede siyang ibaba para mag-flat. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. And then, ito yung mga details niya sa side. So, mga cup holders yan. Tapos, may aircon ulit sa taas. Pang diesel lang yan, yung aircon. Pang 7-seater na diesel. Tapos, ayan, cup holder. So, inaangat mo lang to. Yan. So, ayan yung mga... Ayan, hilain mo lang yan.
Tapos yan din, para mag-recline ng konti. Same sa kabila. Ayan. Ayan yung information, paano kunin yung gulong. Ayan. Yun yung guide mo. Yung space niya dyan sa legroom, ma-adjust mo naman kasi upuan na yan eh. Pwede mo siyang i-atras tsaka sa abante. Ayan. So yung sa taas niya ganyan itsura. Plastic siya, plastic. Ayan. So ayan yung information sa side ng door. So kung makikita nyo, ano siya, chrome o silver yung accent nung design niya sa loob. Kasi yung ano, yung mag-start pa lang yung wooden accent sa middle variant tsaka sa top of the line. So ayan siya. Ito wala siyang tweeter. So ayan details ng leather niya. Ayan yung silver accent na ano, na design. Kahit na base model, ano na siya, leather seats na rin siya. Same lang sila ng ano, parang same quality lang ng mga middle variant, tsaka top of the line. Ayan. Yung cup holders, tapos speaker, yun nga wala siyang tweeters. Ayan. Yung fuel consumption niya, based sa mga client ha, nakaka 17 to 18 km per liter. City driving. Yan, ipupull up mo yun para maangat mo yung upuan. And then, ito yung sa baba. Ayan. Yan yung ipupull up mo din para mag-slide yung kotse. Yung kotse tuloy. Yung upuan. I-atras, tas abante. Ma-adjust. Ayan yung leather seat niya. Tapos yung kabila. Wait lang. Angat ko lang yung kabila. So, eto. Ang bigat ng pinto ng CR-V. Tapos, ayan, paano siya iangat. Pag may sasakay sa likod, ganyan yung step. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko na siya i-demo kasi hindi ko na siya magagawa ng isang kamay. Gamit yung isang kamay ko. Tapos, ito, angat ko rin to. Ayan. Tapos, may center armrest, tsaka cup holders. Yung aircon niya, ayan. As you can see, wala siyang power outlet sa likod. Kasi pang middle variant lang yon. And then, ito, ayan. Same location lang sa kabila. Mag-a-adjust yung upuan. Ipa-pull up mo lang yon. So, check natin yung sa driver side. Ayan. Yung door niya, ayan, ganyan din. Pero ito hindi siya 90 degree na open. Mga 70 lang siya. Hindi kagaya nung sa middle, sa gitna. Ayan, power folding side mirror, pipindutin mo lang siyang ganyan. Tapos mag-fold yung side mirror, pipindutin mo, bubukas na siya. Kung hindi ka naman more on sa mga features, yung navigation, lane watch camera, push start engine, okay na yung base model lang. Kasi kung performance-wise, same lang naman sila. Aside dun sa top of the line, syempre all-wheel drive yun. So, same lang din yung location ng mga gas tank tsaka hood. Height adjustment, manual na pinapump. And then, ito yung tire pressure. PSI ng gulong. So, bubuksan ko na to, tsaka to. Para ready na ako mamaya. Ayan yung sa steering wheel. So, cruise control, paddle shifters, andyan na lahat. Yung susi niya ganito. Wait lang. Eto. Flip key. Ayan. So, ayan yung itsura ng susi ng base model na CR-V. Ayan, kamukha din siya nung kay Jazz. Ganyan din siya. Ni-flip. Then, ayan yung sususi. Ito yung steering wheel niya. May paddle shifters.
Ayan, inon ko na. Ay, hindi ko siya inon, sorry. Ayan. Tapos ito yung details niya. Ito, glossy na black. Tapos yung isa, black matte. Tapos ito, hindi ko mawari kung parang plastic na may leather. Pero madulas. Yun. Yung texture niya. Tapos ito yung paddle shifter. Tapos yung plus. Ito yung plus. Itong plus pala, ginagamit yung paddle shift pag akyatan. Kung gusto mo mas powerful yung engine mo, lagay mo sa S yung gear mo. Tapos magka-plus ka na. So, bale, 9 speed to. So, first gear, hanggat kahit anong gas mo, hindi yan sa second gear hanggat hindi mo pina-plus. Pero once na nag-plus ka, second gear hanggang 9th gear, naka 9th gear ka na, pag nagpreno ka, automatic siyang bababa. Ganun siya. So, yung plus lang talaga kailangan mo yan. Manduhin, parang ganun. So, ayun yung texture, no? Accent niya sa loob. Na chrome. Glossy black. Yung head unit. Ay, yung instrument panel niya. Ayan. So, may puso-puso kasi Valentine's Day. Tapos may nabasa pala ako sa comment kung kasama yung balloons. Pwede naman kung magre-request ka, pero dahil may event lang, kaya may mga balloons yung mga unit namin. So, ito yung lalagyan ng shades. Ayan. Then to, wala siyang lights. Ayan, wala siyang ilaw dyan sa side. Pero usually meron yan. Meron lang yan dun sa middle variant. So, yung head unit niya, 5 inches, touchscreen monitor. Ay, hindi siya touchscreen monitor, I'm sorry. So, 5 inches. Tapos, ayan details ng ano niya. Ayan. Sa side. So, may lock-unlock button din doon. Ayan. Ito yung glove box. Yung laki niya, yan. Lagpas ng, hindi siya abot sa isang dangkal. So, ayun yung head unit niya. 5 inches lang. Hindi siya touchscreen. Pero, pwede kang mag-connect through Bluetooth and then USB. If may music ka. So, inon ko na yung ano niya. Instrument panel niya. So, ganyan itsura niya. Tapos, ito yung menu na to. Ayan, mga range. Ito, pag nag-drive ka, diyan mo matatansya kung nakakailan siya kilometer per liter. Accurate naman to. And then, ayan. Yung average, pwede mo iset yan. And then, driver attention level. So, once na nag-drive ka, napansin ng kotse mo na yung parang lumiliko ng lumiliko, mag-vibrate yung ano niya, yung steering wheel para magasing ka. Ito, TPMS, yan, tire pressure monitoring, ano yan, yung calibration. Kasi lagi lumilitaw dyan pag kunyari kulang ang hangin ng gulong, calibrate mo lang siya dyan. For the base model, no? Kasi iba yung calibration for the middle variant, gas, tsaka yung top of the line. Yan, kung ayaw mo lang na may display sa gitna. Yan, info lang naman yun. Kasi low fuel ka na, so lilitaw na yan. Yan lang yung info sa head unit. Ayan. Yan sa instrument panel. Ganyan siya. Ganda. Digital. So, kaya dito yung mga ibang warning signs dyan kasi hindi naman naka-on yung engine. Ganyan lang siya. Head unit, ayan. Hindi siya touchscreen. Volume. Ay, may ilaw siya sa side. May ilaw yung mga pag nag-shift ka ng gear. So, radio, media, ayan. Yung volume, ayan. Dun din. Meron din control na volume. Meron ko rin control volume dun sa steering wheel. Ayan siya. Tapos, yun yung aircon niya. Tapos, ito. Hindi siya dual zone.
Kasi yung middle variant, yung gas, tsaka yung top of the line, dual zone na sila. So, ma-adjust mo yung temperature each sa driver and then sa passenger. Yun yung low, tapos yun yung sa fan, tapos yun yung mga ibang options. Yan, pwede mo, pag na-connect na through Bluetooth, yun, pag may tumawag, pwede mo sagutin doon. Ito pa isang power outlet. Ayan. Cup holders, and then ito pa. Ito lang yung merong auxiliary. Ayan. Halos lahat ng kotse ni Honda wala ng aux. Ayun o, meron siya o. Ayan. This power outlet. So yung mga gumagapit pa ng mga iPod, ayun, pwede pa dito. Auxiliary hanap nyo. So same lang. Ayan. Center console. Ayan, natatanggal to. Removable. Ayan. Ayan. Pakita ko lang yun sa seatbelt niya. Ito. Pag may ganyang logo na full, ayan. Angat mo, tapos full mo muna yun, tapos ipupull mo muna, tapos i-adjust mo na siya. Naging F yung full ko. Ayan. So, patayin ko lang. So, check natin yung sa engine niya. So, magulo na naman yung video. Kasi nga, ayan, ganun siya. Buksan. Ayan, ang bigat ng hood niya. Oops, sorry sa video. Ayun. Yung arrow na yan. Diyan lalagay yung bonnet stand. So, ayan siya. Engine bay ni Honda CR-V 1.6V 9-speed automatic diesel. So, air trim technology. May information. Ayan. Ang ganda ng engine bay niya rin. Kahit medyo parang komplikado, ang daming mga kung ano-ano dyan. Yung battery, 1-year warranty or 20,000 mileage, whichever comes first. Then may cover yung sa taas. Ayan. Yung gas, wala siyang cover. On natin yung mga ilaw niya. So, sa side mirror, so yellow, yung color, and then yung hazard, ayan. And then, ayan, projector light. Hindi siya LED. So, ayun nga. Tapos, yung headlight, ay yung fog light, ayun, halogen lang din. Color yellow, na may pagka-orange. Ayan. So, yung presyo nito, it's 1,688,000 pesos. And then, yun nga, naka-promo siya this February ng less 80,000 pesos. So, alam ko, maglalabas si Honda Philippines ng 2019 model, pero walang difference sa 2018. So, kung paano nyo to nakita, ganun din yung 2019. Yung difference lang is the manufacturing date lang. Yun lang, wala na. Tapos, usually sa Honda, pag new year model, yung discount niya mababa. So, ito siya. Yan, diesel. So, may test drive kaming available na, pero hindi siya ganitong variant. Pero diesel siya. Pero yung middle variant, yung 1,858,000 pesos. So, kung may bala kayo mag-test drive, pag-visit ng showroom, click nyo lang yung, yung link page ko. So, Honda Cars, Angeles Clark Best Deal Promo. So, yun lang guys. Thank you. Goodbye.